Anak mo rin ako. Bakit ipapasa mo ang talento ko sa kapatid ko? Hindi ka kapatid ko. Ampon ka lang, may pambihirang level talent. Pero level lang ang nag-awakin, pa sa kinabukasan ng G-Family. Kailangan kang isakripisyo. Agumpay. Hahaha. Level beast tamer na ako. Hahaha. Dalhin niyo siya at patayin. Simulan na. Lakad, huwag kang maingay, lakad. Bitawan niyo ako. Kayong mga... Ganun lang ba kayo? Turn ko na. Congratulations host, naawakan ang all-seeing eye system. Nakikita ang extra info ng lahat ng bagay. May achievement rewards pa. Tawagin mo na lang akong Little Eye. Huwag kang tumingin sa hindi dapat tingnan. Parang sa novel, may system na ako. Hawakan niyo, huwag niyo pakawalan. May kalaban, iscan ang attack pattern. At ready ang susunod na move. Ang ganda nito. Tuturuan ka ni Little Eye paano labanan ang dalawa. Tumigil ka. Ang galing ng system, importante talaga ang extra info. Congratulations host, first win. May achievement reward. Pwede ilagay sa inventory, mabilis kunin. Little Eye, tingnan ang pangalawang reward. First time mag-contract ng beast, reward, materials para sa first evolution nito. Ayos, ngayon ang contract ceremony sa school. Hindi ba level si Jichiao? Bakit naging level? Si Chen lang ang nakapag-awakin ng level sa buong school. Impossible, walang nag-level tapos. Biglang naging level. Kasi kinuha niya ang level talent ko. Jichen, nakalabas ka pala, wala yun. Basura ka na, level talent na lang. Sa Kanglan City, ako na lang ang genius. Wala nang Jichen. Paano nangyari yun? Napapasa ang talent? Jichen, baka nagkakamali kayo. May bago raw ang Federation, pwede. Magpalitan ng talent ang dalawang bagong nag-awaken. Pero bababa ang level, kaya pala. Level talent si Jixiao. Pero a level lang ang na-contract. Grabe naman yun. Palaging mabuti si Kuya Jichen sa lahat. At lagi siyang may pasensyang gumagabay sa amin. Bakit mo siya ginaganito? Ibalik mo ang kanyang talento. Nga, ibalik mo ang talento niya. Ang ingay. Si Jichen ay pang-aso lang namin sa bahay. Sa mga nakaraang taon, binigyan namin siya ng pagkain at damit. Ngayon, panahon na para siya ang magbigay. Bakit niyo siya pinagtatanggol? Tingnan natin kung kayo rin kayang protektahan. Flame Griffin. Sugod. Tigil. Ang bilis. Isang patpat lang, gusto mong labanan ang Arank Beast ko? Talagang malala ang tama sa utak mo. Kuya Jichen. Flame Griffin, ang mahinang punto ay nasa kaliwa, sa ilalim ng kilikili, sa ikalawang tadyang. Ang galing. Talagang number 1 sa batch.
Kahit nawala ng rank talent, kaya pa ring makita ang kahinaan ng beast. Ang galing talaga ni Kuya Jichen. Walang kwenta. Isang arang beast ka. Nasugatan ka pa ng isang frank na basura? Sige, lumaban ka pa. Hindi ka karapat-dapat maging beast tamer. Tumigil ka. Dark Moon Shadow Cat, go. Yan ang arang beast ni Xiao Yinyu. Di ba may kasunduan sa kasal si Xiao Yinyu at si Brother Chen? Bakit siya tumutulong kay Ji Xiao? Ang kasunduan ng pamilya Xiao ay dahil sa potensyal ni Jichen. Kaya si Ji Xiao na ang magiging kapalit. Ayos. Ibig kong sabihin, nakakainis. Jichen, huwag kang magmalabis. Kahit naninakaw ang talento mo, si Ji Xiao pa rin ang kapatid mo. Paano mo siya pwedeng patayin? Ako ang nagmalabis? Si Jixiao ang nag-utos sa kanyang beast na saktan ang mga kaklase. Laban sa patakaran ng paaralan at batas ng Kanglan City. Di ba dapat parusahan? Ang mga laban ng challenge pagkatapos makontrata ang beast ay tradisyon sa paaralan natin. Ikaw, wala ka pang kontratadong beast. Pero nakikialam ka sa mayroon na ika ang lumalabag sa patakaran. Nasugatan na ang mga kaklase, challenge pa rin tawag mo dyan. Mahina lang sila. Kasalanan ko bang masyado akong malakas? Kung ganoon ang sasabihin nyo, kukontrata ako ng beast ngayon. Kung matatalo ako, gawin nyo sa akin ang gusto nyo at hihingi ako ng tawad sa lahat. Ha ha ha. Sage. Gusto mong mamatay? Tinupad ko ang pangarap mo. Si Chen ay napalitan ng level na talento. Mas mabuti pang si Jichen mismo ang lumaban. Kuya Jichen, hindi mo kailangang ipagtanggol kami. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Maliit na mata. Nandito ako. Tulungan mo akong maghanap ng level na pet na may malakas na evolutionary path. Nakita ng All-Seeing ay ang nakatagong evolutionary path. Maaring mag-evolve sa super rare na level na pet. Ikaw na ang napili. Binabati kita sa pagkamit ng achievement, unang pet contract. Gantimpala ang lahat ng materyales para sa unang ebolusyon ng pet. Anong pet ang kinontrata ni Kuya Jichen? Iyon ay Little Bubble, ang pinakamahinang level na pet. Halos walang laban na kayahan. Tapos na, katawa-tawa, anong basurang pet? Parang isang pirasong sipon. Ito pa ang akalang hahamunin ako. Little Bubble, mag-evolve. Ay naku. Ito ang alon ng ebolusyon. Ang level na pet ni Kuya Chen ay talagang mag-evolve. Kakaiba. Sa teorya, walang evolutionary path ang Little Bubble. Ang buong Federation ay hindi nakita ng Little Bubble na kayang mag-evolve. Agad na nakita ito ni Jichen. Mabuti, ang lakas ng energy wave ng ebolusyong ito. Ang pet pagkatapos ng ebolusyon. Tiyak na hindi mas mababa sa level na Flaming Griffin ni Jixiao. Level na basurang pek, kahit mag-evolve. Pinakamataas ay magiging level 8 level. Ito ay talagang hindi makatwiran. Tapos na ba ito? Ito ba ang evolved form? Medyo katulad lang ng orihinal. Jichen, nagpapanggap ka lang at naglalabas ng special effects para takutin ako. Ang basura ay mananatiling basura. Gustong umangat sa pamamagitan ng ebolusyon. Anong panaginip ang ginagawa mo? Ang evolusyon ng Little Bubble ay kabilang sa nakatagong evolutionary path. Normal lang na hindi nyo ito naintindihan. Ang ibig mong sabihin sa nakatagong evolusyon ay pagkatapos mag-evolve. Walang makakapansin ng pagbabago. Jichen, narito ka ba para magpatawa? Huwag nang magpakahirap sa harap ng ganap na kapangyarihan. Anumang magarbong panlilinlang ay walang saysay. Flaming Griffin, sirain mo siya. Agad na gumamit ng killing move, tiyak na hindi makakayanan ng Little Bubble. Jichen, isuksok mo na ang iyong alagang hayop. Kung papatayin ang alagang hayop sa kontrata, masasaktan ang beast tamer. Maaring malubhang masugatan o mamatay. Malaki talaga ang agwat. Hindi man lang tumagal ng isang atake ang maliit na bula. Patay na ba talaga ang maliit na bula? Tingnan mo si Kuya Jichen. Parang wala siyang naramdaman. Mukhang mahina talaga. Tapos na ang hamon.
Lumuhod ka at magmakaawa, baka hayaang mabuhay ka. Sino nagsabing tapos na? Nakatagong evolution path ng maliit na bula. Kailangang masira bago umunlad. Ano? Totoo ba yan? Salamat sa hirap. Ang ganda ng alagang hayop. Water Fairy. Water Fairy, ang super bihirang rank na humanoid na alagang hayop. Tama, Water Fairy ang pinakamataas na rank na alagang hayop. Pwede palang mag-evolve ang bula sa Water Fairy. Kailangan lang matugunan ang nakatagong kondisyon. Kaya hindi ito na-discover noon. Paano na-discover ni Jichen? Dahil si Jichen ang super genius na tinuruan ko. Ayos lang. Dapat ko itong isulat at mag-publish. Magugulat ang buong akademya. Guro Chen, okay ka lang ba? Guro Chen, magising ka. Samahan mo sila maglaro. Impossible. Paano nag-evolve sa rank ang Frank na alagang hayop? At humanoid pa na super bihira. May problema talaga. May ginawa si Jichen. Panlilinlang lang ito. Flame Griff, huwag kang matakot. Tuloy ang atake. Bakit palaging umiiwas ang Water Fairy? Hindi pa ba sanay dahil kaka-evolve lang? Huwag kang mag-alala, nilalaro lang nito ang kalaban. Ang bastos. Grabe na. Yingyuy, sabay tayo. Pina-evolve ni Jichen ang alagang hayop sa tops rank. Frank pa rin ang talent niya. Mabagal ang pagpapalaki ng alagang hayop, mababa ang limitasyon. Dark Moon Shadow Cat, Attack. Dalawang rank na alagang hayop ang sabay na umaatake. Walang hiya. Walang etika. Wala lang, basura lang sila. Kahit ilan pa, talo lang. Water Fairy. Blossom Storm. Tapusin na natin. Isang atake lang. Astig talaga si Kuya Chen. Talagang super bihirang rank na alagang hayop. Mas malakas pa sa nakasulat sa libro. Nanalo. Nanalo si Kuya Jichen. Huwag kang lumapit. Nanalo ako. Sumunod ka sa usapan, magmano ka na. Hindi ako natalo. Swerte mo lang at naging class ang pet mo. Pagdating ng panahon, sa class mo lang na talent. Malayong malayo na ang level ko sa'yo. Maligayang pagbati, host. Natapos ang unang pet evolution. Nakuha ang paulit-ulit na achievement reward. Panandang pandagdag sa level. Nakuha ang paulit-ulit na achievement reward. Malaking experience spill. Panandang pandagdag isa level agad. Ibig sabihin, sa bawat pet evolution ko, tataas ang tier ko ng diretsyo. Sakto para sa mahinang growth ng F-class talent ko. Lalason mo ako? Smiling half-step madness ang tawag dito. Magtangka kang umatras. At gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ang tapang mo. Magpapakumbaba na lang ako ngayon. Naniniwala ka agad. Tigil. Ang head ng G family ay isang 5th tier beast tamer. Delikado si Brother Jichen. May pahayag ang G family. Sabi nila, ampon lang si Jichen, hindi tunay na dugong G. Kahit ampon, hindi tama ang ganitong pang-aapi. Nandito na ang tatay ko. Tapos ka na, Jichen. Jichen, panghahamak ito sa aming G family. Bakit hindi?
Mabuti pa ang kabataan. Tulog agad. Mamamatay ka. Golden SKY Ross, pressure. Ang lakas ng pressure. Hindi ako makagalaw. Jichen, kahit hindi ka tunay na G, dahil nakapag-evolve ka ng Petsas class. Lumuhod ka at magsumpang maglingkod sa G family habang buhay. At tatawarin kita. Panaginip mo yan. Huwag kang magpakapalalo, Jichen. Kahit may class pet ka, soft class talent mo, at walang sapat na resources. May first class family na nag-ampon sa'yo. Hindi ako magiging anak ng kaaway. Walang alam sa sariling kakayahan. Lumaban ka pa sa G family? Kapag sinabi kong lumuhod ka ngayon, luluhod ka. Dagdagan ang pressure. Hindi mo yan matagalan. Mabuti pa ang buhay kaysa pride. Bakit si Brother Jichen ang biktima? Pero sobra na ang pang-aapi, at pati school ayaw kumulong. Ano ang magagawa ko bilang guro? Hindi malaki ang level gap. Gamitin ang experience pill. Paano nangyari yan? Ito. Nag-level up na agad. Kakakontrata pa lang ni Chen sa kanyang alagang halimaw. Naging saksi tayo sa kasaysayan. Kahit tao, di kaya mag-level up sa isang araw. Genius talaga si Jichen. Level na talent, first day pa lang nag-level up na. Anong klaseng halimaw to? Kung hahayaan siyang lumakas, magiging malaking banta sa G-clan. Hindi pwedeng mabuhay si Jichen. Binigyan kita ng pagkakataon. Bumalik ka lang sa G-clan, siguradong yayaman ka. Sayang, di mo pinahalagahan. Huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Golden Feather Kill. Siyaw yan. Nasa panganib si Chen. Tigil. Si Shihan, naging beast girl? Nagkakahalusinasyon na ba ako dahil sa stress? Tiangao clan yan. Mas katulad sila ng tao kaysa sa halimaw. May balibalita na may mga Tiangao na nainggit sa lungsod ng tao. Nagtatago sila ng identidad para makapunta rito. Nakita ang miyembro ng Tiangao clan. Beast person tawag mo. Medyo bastos yan ah. Binabati kita. Nakabuo ka ng connection sa Beastman clan. Narito ang achievement reward. Gamitin ito para triple ang level mo sa loob ng 3 segundo. Ayos! Sistemang to talaga. May backup plan na. Jichen, ilalabas kita. CJ, Atakas? Golden Rocks, Storm Cage. Ingat! hindi makapasok. Umatras muna tayo at mag-isip ng paraan. Huwag kang mag-alala, batang babae. Alagaan ka naming mabuti ng G-clan. Pero mamamatay si Jichen ngayon. Gamitin ang explosive seed pill. Anim. Sith-Rank Beast Tamer. Water Fairy, Water Tornado. Panoorin mo ito. Water Dance. Ang pagod. Talagang 3 segundo lang ang tatag. Alam kong gulat na gulat ka, pero wag muna.
Kung di tayo tatakbo ngayon, babangon na naman yan. Ah, sige. Pasensya na, Jichen, medyo bastos. Bastosan. Teka, Ano ba nakita ko? Second rank, Beast Tamer tinalo ang 5th rank. Bakit ngayon mo lang sinabi? Masakit ang ulo ko. Nakakagalit, gumagalaw pa yan. Ang sama ng itsura mo. Mukhang hindi ka pa agad kukunin ng langit. Ako ang magpapalo sa'yo. Ipagmamalaki mo pa yan. Mauna na ako. Tatay, ikaw pala ang nasa ilalim ng bato? Si Jichen, tumahimik ka. Tiyak may sekretong paan, yung lalaki para biglang sumigla. Hindi yan magtatagal. Patayin lahat. ang bilis lumipad. Unang beses kong maglipad na may kasama. Okay lang, maganda naman. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko ngayon. Nandyan na. Pagtatanan na ba bilang pasasalamat sa pagligtas? Mula ngayon, kapatid na kita sa ibang magulang. Tunay na kapatid. Talaga nga, panloloko lang ang mga idol drama ng tao. Nalaman na ang tunay kong pagkatao. May mga matatanda mula sa tribo ng Tengu na darating para sunduin ako. Jichen, sumama ka na sa akin. Walang mag-aahas sa'yo kapag kasama mo ang tribo ng Tengu. Salamat sa alok. Pero kailangan kong lumakas ng mabilis para harapin ang banta ng pamilya G. Kaya nagpasya akong subukan ang pagsusulit sa tour ng mga ngaso ng asosasyon ng Beast Tamer. Pero hindi ka bibigyan ng pahinga ng pamilya G. Huwag kang mag-alala. Ang asosasyon ng Beast Tamer ay nasa ilalim ng Federation, isa ito sa Kanglan City, na hindi kayang kontrolin ng pamilya G. Nararamdaman ko may mga kapwa-tribo na paparating. Aalis ka na ba ngayon? Babalik ako sa lalong madaling panahon. Hintayin mo ako. Paalam, Shihan. Sana sa susunod na pagkikita, sapat na ang lakas ko. At hindi mo na kailangang isugal ang buhay para sa akin. Ang core ng mga ngaso ay tinatag ng asosasyon ng Beast Tamer bilang lugar ng pagsusulit sa mga lungsod. Ginagamit ito para pumili at sanayin ang pinakamahuhusay na Beast Tamer. May 5 palapag ang tour. Bawat isa ay hiwalay na maliit na mundo. Iba't ibang kapaligiran. Tingnan ninyo. Disyerto, gubat, matinding lamig, bulkan, at mga guho sa ula. May malaking premyo sa bawat palapag na matatapos. Mataas din ang panganib dahil ang hirap ng tour ng mga ngaso. At hindi ka pwedeng umatras habang nasa loob pagkatapos ng bawat palapag. Pwedeng magpatuloy sa susunod o umalis. Kaya maaming nagsusubok ang namamatay dito. Tingnan ang uniforme nila, mga estudyante ng Fengchan Beast Taming University. Iyon ang pangatlong pinakamahusay na Beast Tamer University sa buong bansa. Mga estudyante pa lang, naghaharap na sa Hunter Tower Trial. Ang galing talaga. Sa madaling salita, kailangan mo ng kapasidad na talunin ang mas malakas sa'yo, at madalas na hapin ang panganib sa buhay. Kahit na tayo ang pinakamagagaling na kabataan sa Federation, ang field trip natin ngayon ay para lang mag-obserba, para mag-ipon ng karanasan at kaalaman para sa hinahara. Kaya pala, napakabata para mag-challenge sa Hunter Tower. Pareho pala tayo, narito lang para mag-obserba. Gusto kong i-challenge ang Hunter Tower Trial. Ano?
Pakita ang iyong G. Ang binatang ito ay mukhang mas matanda lang ng konti sa inyo. Iyak isang henyo dito sa lugar. Sa kanyang challenge mamaya. Dapat niyo para mabuti ang kanyang magaw. Opo, guro. May ganoong henyo ba dito sa atin? Hindi ko pa siya nakikita. Wala siguro. Jichen, 18 taong gulang. Estudyante ng Beast Tamer High School, level na talento, kontratadong Beast. Naging Beast Tamer, ngayon lang. Level na talento? Kakagawa lang ng kontrata sa BS? High school student? Bihira lang ang mga college student na nagcha-challenge ng Hunter Tower. Nanggugulo ka ba, par? Alam mo ba kung anong lugar ito? Pwede bang magbiro dito? Umalis ka na. Pwedeng sumali sa Hunter Tower trial. Walang qualification. Bakit mo ako pinalalayas? Ayaw mo talagang makinig, ha? Ang Hunter Tower trial ay pwedeng ikamatay mo. Bata ka pa, marami kang pwedeng gawin. Bakit mo gustong magpakamatay? Huwag kang mag-alala, hindi ako narito para mamatay. Kung nag-challenge ako, may kumpiyansa ako. May kumpiyansa ka? Alam mo ba? Sa kasaysayan, wala pang high school student na nakapasa sa Hunter Tower. Kahit sa unang palapag lang, kayabangan ng kabataan. Lahat ng bagay ay may unang pagkakataon. Walang president. Hayaan mo akong maging unang president. Ito ay paghahanap ng kamatayan. Mahirap pagsabihan ang taong gustong mamatay. Sinabi na namin ang dapat sabihin. Ikaw na ang bahala. Salamat. Maghiwa-hiwalay tayo. May nakakita kay Jichen na pumasok dito. Hukayin natin ang lupa para lang mahuli siya. Sino ka? Ang lakas ng loob mong mag-ingay dito. Ikaw ang branch president ng Beast Tamer Association dito. Di ba? Sasabihin ko sa'yo. Si Jichen ang binatang ayaw makinig kanina. Yung lalaking gusto pumasok sa tower. Ano? Pumasok sa Hunter Tower? Haha, naghanap pa ng magandang lugar para magpakamatay. Tara na. Wala na siyang lalabas diyan. Kaya pala gustong pumasok sa tower. Tinutugis pala at wala ng takasan. Kahit pumasok siya sa tower, mamamatay din siya. Swertehan na lang para mabilis ang pagpanaw. Unang palapag ng Hunter Tower, random match sa hamon na kapaligiran. Target na eksena, madilim na kuweba. Ang hirap ng makana, ito para sa mga baguhan. May mababangis na halimaw na bigla-bigla na lang susugod mula sa dilim. Yung high school student na yon, hindi abot ng 3 minuto. At, mahilig ang malalaking halimaw sa lason. Kinain muna bago lunukin. Napakasakit ng proseso. Kawawa naman tong batang ito. Kailangan mas lalo niyong dapat panooring mabuti. Dahil ang kalupitan ay isang aral na dapat niyong matutunan. Sa ganitong paraan lang magkakaroon kahit paano ng saysay ang kanyang pagkamatay. Sinong nanggagaway sa akin? Talagang Hunter Tower trial, mukhang madilim at bako-bako. Hindi na kailangang hulaan, siguradong puno ng panganib. Little Eye. Na-detect sa harap, maraming insect form na halimaw ang nakatago. Huwag mag-alala, host, nandito si Little A. Lahat ng patraidor na pag-attack, mahahayag. Ayos, bagay na bagay. Nakaon ang maphack, paano matatalo to? Water Fairy, taas ka ibaba kanan, harap-harap likod-likod. Naiintindihan. Meron pa sa itaas, kanang ibaba, 3. Ako naman. Na-update na ba ang Hunter Tower? Bakit iba ang itsura? Ang punto ng madilim na kuweba, dapat pagharap sa mga patraidor na atake. Pero bakit palagi siyang nauna ng isang fram? Sino ba talaga ang nananabi? Pwede palang diretsuhin ang level na 2. Anong mali? Nakita mo ba yung alagang hayop ng batang yon?
Yun ay super rare na srank na alagang hayop na water fairy. Iyak na ang kanyang alagang hayop ay epektibo laban sa mga patraidor na atake. Kaya madali lang niya itong nalampasan. Kaya ang tanong, bakit Frank ang talento nitong si Jichen? Pero may srank siyang alagang hayop? Nga, paano makukontrata ng Frank ang srank na alagang hayop? May kakaiba sa batang to. Tingnan nyo, lagpas siyang 9% na ang completion rate, siyang 3%. GE01, hahamulin na ang huling boss. Ang bilis, baka sakali. Masira niya ang pinakamabilis na record sa unang palapag. Matigas tulad ng bakal ang balat ng Black Gold Centipede, kilala sa depensa. At ang Water Fairy na tulad nito, hindi kilala sa lakas ng atake. Mukhang hindi nga niya mababakbak ang depensa ng kalaban. Tama. Talagang hindi makakapasa, tong batang to. Magaling lang talaga sa simula, swerte lang. Wala namang totoong pagsubok sa daan. Pero kapag nakaharap na, tong boss, mabubulok lang siya rito. Yung atake ng tubig walang epekto. Pag-aralan natin ang kahinaan. Third tier halimaw na Black Gold Centipede. Sobrang tigas ng balat. Walang kahinaan sa labas. Simulan ang pag-scan. Lakas ng armor sa loob ng bibig. 30% lang ng balat sa labas. Ito ang kahinaan. Babalutin ng water bubble ng Water Fairy. Wala na talagang magagawa. Nga. Water Fairy, Torrential Rain of Pearls. Double ang bilis ng pagpasa. Nasaksihan natin ang kasaysayan ngayon. Sinadya niyang lamunin ng Black Gold Centipede. Meron pang mga profesor na nagsabing hindi makakapasa si Jichen. Pang-unang palapag lang naman to. Anong klaseng henyo ba ang hindi pa namin nakita sa Fengshan University? Kahit anong yabang ni Jichen, level talent lang siya. Gusto ko, Moonlight Lotus, Te True Water, 10,000 Year Cold Iron. Talagang galing sa Hunter Tower ang premyo. Mga materyales na kailangan para sa susunod na ebolusyon ng Water Fairy. 100 patak na lang ng Star Tiers, kumpleto na. Nilampasan ng challenger ang record. Pwedeng pumili ng isa sa 3 karagdagang divine level na premyo. Ano yon? Nakita ang fragment ng mental technique. Pwede akong tumulong para kumpletuhin at matutunan ito. Ano pa ang pipiliin? Yung fragment ng mental technique na ito na lang. Divine Technique List. Kumpleto na ang fragment ng mental technique. Automatikong inaaral na. Kapag umabot na sa 100% ang progress, matututunan mo na lahat ng mental technique sa fragment. Tapos na ang pag-load. Nakuha na ang skill. Tapos na ang hamon sa unang palapag ng Hunter Tower. Gusto mo bang magpatuloy sa susunod na palapag o umalis? Sayang naman. Ano ba yung fragment ng mental technique? Ganoon ba kasama?
Divine level na premyo naman yan. Hindi naman siguro walang kwenta? Sabi ko na, wala kayong alam. Mental technique dating skill na pinag-aralan ng mga tao. Kasing lakas ng mga pet bees. Ngayon, nawala na. Mga fragment na lang ang natira. Walang kwentang premyo yan. Paglabas niya, bibilhan ko na lang ng konti bilang souvenir. Pinili ni Challenger Jichen na hamunin ang pangalawang palapag. May tapang tong batang to, pero sobrang impulsive. Value. Kung makakapasa si Jichen sa buong Hunter Tower ng tuloy-tuloy. Yang klaseng henyo, hindi pa nakikita ng mga propesor. Katawa-tawa. Kapag nakapasa siya sa Hunter Tower ng isang hininga lang. Nakuha niya ang snowfield map, ayos. Pwede ring tawagin mong home court mo ito. Ngayon na. Monster ang kalaban, atake ng water fairy. Huwag mo akong saktan. Naku, pangalawang palapag pa lang, nagsasalita na ang monster. Nakita mo ba? Yung kuneho, nagkaroon na ng espiritu, huwag mong hayaang mabuhay. Sundukin mo ng malakas ang water fairy. Sandali, hindi ako monster, huwag kang kumilos. Hindi ako halimaw, hindi talaga. Isa lang akong beast tamer na naipis sa pagsubok na ito. Tingnan mo. Beast Tamer. Sa pangatlong palapag lang ng Hunter Tower magkakaroon ng multiplayer map. Pangalawang palapag ang hinahamon ko ngayon. Paano may ibang mga kalahok? May ilang kalahok na nabigo sa pagsubok pero hindi namatay. Kailangan nilang mabuhay ng patago sa espasyo ng pagsubok. Ang mga nakaligtas ay maaari ring umalis. Ito, ang tanging pagkakataon upang mabuhay at makaalis pagkatapos ng kabiguan. Naintindihan ko, ikaw ay nalabi mula sa nakaraang dinastya. Palaging nagpapanggap bilang halimaw dito, naghihintay ng pagkakataon. Hanggang sa pumasok ako sa espasyo ng pagsubok, saka mo ipinakita ang tunay mong mukha. Tama, napakaangkop ng paglalawan mo, boss. Talagang karapat-dapat sa rank na henyo, pambihirang tao. Sige na, huwag ka nang magpuri, hindi ako rank na boss. Frank lang ang talent ko, totoo. Huwag mo na akong paglaruan, boss. Ang kinontrata mo ay rank na alagang hayop. Paano posible na Frank ang talent? Ang alagang hayop ko ay nagmula rin sa Frank na alagang hayop na umunlad. Boss, hindi ka patas. Paano posibleng maging rank agad ang Frank na alagang hayop? Kung ayaw mo akong isama, sabihin mo na lang ng diretso. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Kaya kapag nakapasa ako, makakaalis ka na. Tama, matagal na akong naipid dito. Boss, sumama ka sa akin, dadalhin kita sa shortcut. Iwasan ang lahat ng mapanganib na lugar. Diretso sa huling boss ng level na ito. Anong halimaw ang huling boss ng map na ito? Medyo kakaiba ang map na ito. Dalawa ang huling boss. Starfish at Snowfield Python. Kapag napatay ang starfish, magbubuhos ng star tears. Hindi ko lang alam kung aabot sa 100 patak. Para makumpleto ang materyales para sa huling ebolusyon nito. Hawakan ng mahigpit bago umakyat. Lanan. Tingnan mo, yung nasa likod ng Snowfield Python, iyon ang starfish. Sila ay nagsasama at nabubuhay, kahit alin ang unang patayin. Habang buhay ang isa, bubuhayin agad ang namatay. Ang ganda naman. Sigurado na ang 100 patak ng luha ng bituin. Tubig diwata, kalimutan mo ang malaking ahas, patayin mo ang kristal na bituin dagat. Ako na, isang hit lang sa boss. Ang alagang ito ay talagang pinakamagaling na level. Tunay na ikaw ang boss. Sa wakas makakalabas na ako. 32 patak na lang, ilang beses pa. Ha? Ilang bises pa? Magandang pagkakataon, habang hindi pa nabubuhay ang bituin dagat. Tubig diwata, umiwas ka sa atake, huwag kang gagalaw. Bakit hindi ka umaatake? Kung maghihintay pa tayo, mabubuhay na naman ang bituin dagat. Huwag kang magmadali, hayaan mo akong mag-farm muna ng materials. Tubig diwata, tuluyan mo na siya.
26 patak na lang ngayon, bumaba ang stock. Tubig Diwata, kalimutan mo ang malaking ahas. Ginawa mo talagang paandungyon ang boss ng Hunter's Tower. Ito ba ang pag-unawa ng isang henyong boss? Huling patak. Nakumpleto na ang 100 patak. Wala na akong patak. Ito. Ikaw talaga. Pinagsalita ng boss ang mabangis na hayop, sobra naman. Pagsasanib at ebolusyon. Naku, wala na tayo. Bituing kristal na ahas, umatras muna tayo. Baka maghiwalay din sila pagkatapos ng ilang panahon. Anong kinakabahan ka? Level na ang alaga mo. Hindi naman basta-basta nag-evolve. Boss, huwag mo kaming lokohin. Buwan liwanag na lotus, tunay na tubig ng tai, 10,000 taong malamig na bakal, luha ng bituin. Ebolusyon ng tubig Diwata. Nag-evolve. Kailan naging ganito kadali ang pag-evolve ng level na alaga? Pwede na agad mag-evolve? Binabati kita. Matagumpay na na-evolve ang level na alaga. Nakatanggap ng paulit-ulit na achievement reward, isang malaking experience skill. Ang hirap ng Hunter's Tower pagkatapos buksan ang susunod na palapag. Gamitin ang experience skill na ito para mag-level up. Para pantayin ang level difference sa challenge difficulty. Reyna ng malamig na tubig, bilangguan ng kalamigan. Isang maliit na ahas lang, nagpapanggap na dragon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na dragon. Reyna ng malamig na tubig. Pinakamalamig na yelong dragon. Binabati ang taga-subok. Nalampasan ang ikalawang palapag ng Hunter's Tower. Nalampasan na. Nailigtas na ako. Naku, hindi mo alam kung anong buhay ang dinanas ko nitong mga nakaraang taon. Ito ba ang portal para makalabas ka? Boss, ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi. Ikaw ang aking pangalawang magulang. Ako si Zhangwi, nais kong mag-ampon sa iyo bilang aking ama. Teka, mali yan para sa isang estudyante sa high school tulad ko. Baka hindi pa nga legal yan. Paano may high school na kasing galing mo? Ama, Maniniwala ka man o hindi, umalis ka na. sige ama, mag-usap tayo minsan. Jai Chen. Level na alagang hayop, may milagro sa Kanglan City ngayong taon. Jai Chen. Anong pinag-excite mo? Wala ka namang kinalaman dito. Ang aking ama ay tiyak na galing sa inyong Phoenix SKY University. Super genius? Anong sinasabi mo? Isang high school student na level lang ang talento. Wala siyang karapatan pumasok sa Phoenix SKY University. Huwag mo kaming ipahiya. Woo, level talent lang pala siya. Hindi pala siya nagsisinungaling. Anong masasabi mo? Ngayon, masakit ang mukha mo dahil sa pag-ampon sa level na ama? Ikaw, level ang talent pero may level na alagang hayop. Mas karapat dapat ka pa maging ama dahil sa kakaibang talent mo. Sage, inatawag mo akong tanga? Professor ako, alam ko yan. Wala namang kakayahan ng halimaw, mas maingay pa sa halimaw. Ayaw ko nang makipag-away. Naipit ako rito ng matagal. Kailangan kong umuwi at magbalita ng magandang balita. Nakakagalit. Ang kapal na mukha ng batang yon. Hanapin mo kung sino siya. Nahanap na. Zhangwi,
Anak ng pinakamayamang pamilya sa Federal Capital, ang Zhang family. Wala nang problema. Pumili ng gantimpala para sa tagumpay. Natuklasan. Materyales para sa susunod na ebolusyon ng Frostwater King. Paalala ng sistem. Nakuha ang 3 paghahati 1-0 na materyales para sa ebolusyon. Kailangan pa ng 7 materyales para buksan ang sistema. Paalala ng sistem. Talagas level. Kailangan ng 1-0 na bihirang materyales para umabot sa S-level. Sana makuha ko lahat sa Hunter Tower. Paalala ng sistem. Binasag na manlalaro ang record. Pumili ng isa sa 3 karagdagang divine level na gantimpala. Kapag nakumpleto ang 3, maaaring gumawa ng divine level na bagay. Ang tunay na divine level na bagay sa alamat. Dapat kong subukan ito. Natapos ang hamon sa ikalawang palapag ng Hunter Tower. Nagpatuloy ang manlalaro sa susunod na palapag. Nandito ba siya pa mangolekta ng basura? Ngayon, umili siya ng mga piyesang hindi alam kung paano ikakabit. Sayang ang record na nabasag. Sayang ang biyaya, talagang sayang. Tapos na ang pagtutugma. Hamong pasamantalang pagsubok. Lambak ng lava ni Jichen. Senior ni Huang. Nakapareho si Senior ni Huang. Ayaw mo yan, Diyosa. Kaya mo yan. Sino ba to? Bakit ang sasaya ng mga estudyanteng to? Feng Huang, kilala bilang unang henyo sa Phoenix SKY University, Srank Talent. Nakapagkontrata sa Srank Pet na Phoenix of Scorching Flames. Pangalawa lang sa kolehiyo, pero pangatlong antas na siya. Ang swerte talaga ng lalaking yan. Makakalusot na naman siya. Ang haba ng usapan nyo, wala bang nagtataka? Si Jichen, bagong gising lang, Frank. Paano siya nakapareho sa unang henyo ng Phoenix SKY? Tama, imposibleng pangatlong antas na siya. Hindi pwede yan. Ipinapakita ng Hunter Tower ang antas ni Jichen. Wiw, pangalawang antas pa lang. Sandali, bakit pangalawang antas na? Isang araw pa lang. Grabe, parang halimaw na tao. Tingnan ang impormasyon ng kasamahan. Sa hamong ito, kailangan lang talunin ng 4 ang lava giant para makapasa. Tatlong pangatlong antas to. Ikaw. Ang Diyosang Phoenix, Feng ni Huang. Ang maalamat na unang henyo ng Phoenix SKY University. Ayos. Sigurado na to. Salamat, pero mahirap pa rin ang hamon. Kailangan ko rin ng tulong ninyong lahat. Huwag kang mag-alala, Diyosa. Hindi kami pabigat. Bakit may pangalawang antas pa? Yemem. Siguro sobra ang lakas ni Diyosang ni Huang. Kaya binigyan ng pinakamahina para balansihin. Swertihan mo yan. Magtago ka na lang. Huwag kang makialam at pabigat sa amin. Sige, bakit hindi? Magpapahina na lang ako. May 2 palapag pa. Pang-4 at pang-5. Hindi yan para sa'yo. Mahina ka na nga, nagdadahilan ka pa. Huwag niyo siyang ganyanin. Nagsimula rin tayo sa pangalawa. Hindi niya kasalanan na napunta siya sa hamon natin. Hindi niya kasalanan to. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Tapos na ang pag-usap. Simula na ang hamon. Palayain ang lava giant. Armored Warbear. Mystic Spirit Thoughts, sumunod ka.
Phoenix of Scorching Flames, bumaba ka. Linguhen pagkatanggol. Chenlu control na tanggap. Armored Warbeer Mountain Guard Shield. Soul Enchantment. Gayon na, Meteor ng Kalawakan. Nanalo. Babasagin natin ang record ng pagdaan. Talagang di pa huhuli ang Phoenix SKY Goddess. Little Eye, tingnan ang Lava Giant. Lava Giant, bahagyang nasugatan. Talaga, hindi ganun kadali ang level na to. Ang katawan ng Lava Giant ay ang buong lava pala. Pero buhay pa ang Lava Giant. Anong sinasabi mo? Nakita mo, patay na patay na. Ikaw na second tier, naghahanap ng atensyon? May 6 pang lavagyan? Paano yon? Kasi ang boss ng level na to ay isang traitor. Paraan lang yon ng pag-atake. Kung ang katawan ay ang buong lava, sirain natin ang buong pool. Burning Divine Phoenix, 9 Heavens Living Fire. Okay ka lang? Ang galing ng move na yon. Walang kasing lakas ang ultimate skill na yon, mga fire skill sa harap niyan. Apat na lang ang kayang buuin. Ilang bises pa lang ang skill ni Phoenix Goddess kanina. Matutuyo na ang lava pool. Malaki ang ginamit sa pag-atake kanina. Kailangan ko at ng pet ko ng oras para mag-recover. Kailangan mo. Magtanggol ka sandali. Ako? Talaga? Hindi, di ko kaya. Hanggang dito na lang ba? Di pa rin ako sapat na malakas. Akala ko makakapagpahinga na sa huli. Kailangan ko pa ring mag-carry, Frost Queen. Ito ba ang huling lakas ko? Steer Pet, talagang kayang lumaban sa mas mataas na level. Pero, Second tier laban sa fourth tier. 2 buong level ang pagitan. Wala pa ring pag-asa. E di mag-level up ka ulit, di ba? Level up agad. Paano yun? Paladisgise lang pala ang malakas. May pag-asa na. Frost Queen, Deep Night's Chill. Ang galing. Kahit ang Divine Phoenix Flame ko, magyelo. Tahimik, libu-libong yelong nagkalat, milyon-milyong niebe. Ito ang tunay na pagwasak sa mundo. Binabati namin ang mga tagasubok na nakapasa sa ika-negatibo at lupalapag ng Hunter's Tower. Binasag ang pinakamabilis na record sa kasaysayan. Agwa ng buhay, sabaw ng kabuluhan, gantimpala sa pagwawasak ng record. At mga piyesa ng Diyos, salamat.
Hindi ko inakala sa buhay kong ito. Makakakuha ako ng gantimpala sa pagbawasak ng record ng Contest Tower. Salamat sa pagmatch sa dalawang masters. Ako si Beast Tamer Army, Young Wolf Guard. Kung kailangan mo ako, hanapin mo ako. Alis na rin ako, magkita tayo kung may pagkakataon. Sandali. Gusto kitang gawing guro, mangyaring pumayag ka. Ganito ba ang paghingi mo? Ang unang henyo ng Tianfen University, hindi ko kaya, sa susunod na lang ha. Kung ayaw mo akong gawing estudyante, pwede rin akong mag-alay ng sarili. Tigil na, nagpakita lang ako ng malaking kakayahan, ganoon ba talaga? Para maging malakas, handa akong magsakripisyo ng lahat. Ang ganda-ganda mo pa naman, sige na, natatakot na ako sa'yo. Ang babae lang ay makakaapekto sa relasyon ko at ng alaga ko. Maging estudyante mo na lang ako. Guro sa itaas, tanggapin ang pagpupugay ng iyong estudyante. Sige na, malamig sa sahig, nasa Kanglan City ako. Pwede kang dumalaw kung may oras ka, aalis na ako. Kanglan City, pupuntahan kita agad, guro. Ano ang narinig ko? Si Goddess ni Huang ay mag-alay ng sarili? Hindi. Ang narinig mo ay ang tunog ng pagbagsak ng puso ko. Naipasa ang hanggang ikatlong palapag ng tuloy-tuloy. Bawat palapag ay winasak ang record. Mali ang sinabi ko. Ang Kanglan City ay hindi lang may mga halimaw, may mga Diyos-Diyosan talaga. Ang binata na hinamak mo. Wala nang beast taming. High school student nakakagising lang ng level talent. Nakipagkasunduan sa level na alaga, third tier level. Wala nang beast taming. Halika rito. Ayos, isang bakal na kalansay ang magaling magpatawa, reyna ng malamig na tubig. Bagyo ng yelo. Buhawi ng tubig. Ayos ka lang ba? Huwag pilitin, magpahinga ka muna, ako na ang bahala. Kaya pala sinasabing napakahirap ng ika-negatibo 4 at ika-negatibo 5 palapag ng Hunter's Tower, maliit na mata. Kailangan kong mag-antay ng ilang minuto. Mga langgam, huwag nang lumaban. Lahat ng uri ng kakayahan ay nasusupil ko. Sandali. Banal na palad ni Tathagata. Haring langit ay sumasakop sa tigre. Pagoda ay sumasakop sa halimaw ng ilog. Alak ng palasyo. 180 piso ang isang baso. Kakaiba ay naging ganoon pa rin, antayin na natin pareho. Ingnan ang palatandaan sa kwadrante. Natapos na ang pagkatuto ng mental skills ng kusa. Mula ngayon, magagamit na ang lahat ng mental skills mula sa mga natirang sipi. Huwag nang magpaliban, walang makakatalo sa aking kontrol. Tangina mo, alam mo palang nagpapaliban ako. Ang galing mo, bawat salita ko sinusuklian mo. Mamatay ka, tao na palagi nakatago sa likod ng mga alaga. Iron Man, tulungan mo ako. Robot ka lang. Mental skill. Ipagpatuloy mo ang pagkontrol, bakit ka tumigil? Ayaw mo ba?
Gumamit ang kalaban ng skill na hindi pag-aari ng anumang alaga. Hindi ma-match, hindi ma-control, mandaraya, system error. Ano mang sabihin mo, kokontrolin ko. Hindi na kita sasamahan, nagmamadali ako. Soul Slaying Spear. Binabati kita, Jichen. Matagumpay mong nalampasan ang ika-4 na palapag ng Hunter's Tower. 12 minuto at 37 segundo. Sinira ang pinakamabilis na record sa kasaysayan. Siyam na uri ng evolution materials na ang nakuha, isa na lang ang kulang. TG Silver Flower. Natukoy na nakakuha ang host ng 3 divine level parts. Kailangan ba ng tulong ni Xiao yan para i-assemble ang mga ito bilang divine level item? Tapos na ang pag-assemble, nakuha ang divine level item, Absolute Seal Ball. 100% tagumpay sa pagsil ng anumang kalidad, anumang antas ng Savage Beast, isa lang ang maaaring ilagay. Kahit gaano kalakas ang Savage Beast, siguradong mawawalan ito ng isa. Yan ang tunay na divine level item. Nakita mo ba? Ginamit niya ang skill. Hindi yon skill ng Mutant Beast. Ginamit niya ang reward mula sa unang palapag. Ang skill mula sa natirang CP na mental skill. Hindi ba sinabi ng professor na walang kwenta ang natirang CP na mental skill na yon? Huwag mo nang itanong, ibig sabihin wala na ang Beast Taming Studies. Ilang daang taon nang nawala ang mental skills. At itong batang ito, nagawa uli sa loob ng isang araw. Anumang bagay sa kanya, isang salita lang, sobrang lala. Parang sumuko na si Professor Luo. Ika-4 na palapag na ito. Dapat bang ibigay na kay Jichen ang posisyon ng professor? Dapat nang tumigil ang dalawang manonood na ito. Ang boss sa ika-5 palapag ng Hunter's Tower ay tunay na level na Savage Beast. Lakas na nasa ika-6 na tier. Si Jichen na nasa ika-3 tier lang ang lakas. Haharapin ito. Walang pag-asang mabuhay, Jichen. Pinili na ipagpatuloy ang paghamon sa ika-5 palapag ng Hunter's Tower. Ipinagpatuloy niya talaga. Bobo ba? Talagang akyat? Walang katulad na henyo. Ito na ba? Ang pakiramdam ng presyon sa ika-5 palapag ng Hunter's Tower. Ang lakas, ang amoy ng kamatayan na inilalabas pa lang. Kinikilig na ang katawat kaluluwa ko, hindi na. Makakatayo. Dragon ng buto. Sansa sa makikipaglaban sa host. 30% level na mabangis na hayop. Kung level na CS ang makipaglaban sa host. Ganito kataas ang sansa kong manalo, maliit na mata. Nandito. Tumahimik ka. Sig. Walang-wala akong laban, kailangan ng gamit. Absolute Seal Ball. Binabati kita sa unang pagkakataon mong maselyohan ang mabangis na hayop. Kontrata sa mabangis na hayop, hindi ba't parang mga taksil sa Temple of Ferocity? Mababa backfire ito. Pagkatapos makontrata ang mabangis na hayop, makakakuha ng achievement reward. Kaya nga, kung hindi ako ang pumasok sa impyerno, sino pa? Kukontrata ko talaga itong mabangis na hayop. Hindi na pwedeng kumontrata ng pangalawa. Bakit mo pa sinabi, nakahubad na ako tapos wala palang papel? Binabati si Jichen sa pagdaan sa Hunter Tower Trial. Pero walang na-detect na final boss na napatay. Kaya walang reward para sa pagdaan. Ang tanong, nakaraos ba o hindi, bakit walang reward? Sinira ang record ng kabuwang oras para makaraos sa Hunter Tower Trial na ito. Reward, isang Hunter Medal. Gamit ang medal, pwedeng kumontrata ng pangalawang alagang hayop. Ang ganda naman. Pinapatawad ko na kayo sa hindi pagbigay ng 5 level reward. Sayang, kulang pa ng isa sa evolution materials ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan sa labas, kontrata muna ang mabangis na hayop. Binabati ang host sa pagkontrata sa mabangis na hayop. Nakuha ang achievement reward. Impune sa negatibong epekto, tandaan. Kung masyadong mataas ang kontrata level kaysa sa sarili, may risk na mawalan ng control ang mabangis na hayop. Mukhang pang last resort na lang ito.
Anong nangyari? Bumalik na siya. Nakaos sa Hunter Tower, sobrang impossible. Yung Absolute Seal Ball, gawa sa Divine level parts na pinili sa mga naunang level. Isa na namang reward na walang kwenta, sabi ni Prof. Lu. Talagang bad luck charm si Prof. Lu isa pa. Mali ako, sobra. Pakiusap, huwag nyo na akong pagtripan ulit. 18 taong gulang nakaraos sa Hunter Tower, tutol ako. Si Jichen, basura na level ang talent. Isang hininga lang nakaraos sa Hunter Tower, sinira pa ang record. Anong kwentong mitolohiya, nanloloko ka? Sa tingin ko pek lang ang Beast Tamer Association nyo. Gusto nyo lang hadlangan ang aming G-Family. Tama si Jichen. Nandito ka pa, ngayon hindi ka na makakatakas. Kayong mga walang modo. Dito sa asosasyon ng Tamer. Nandito ako, walang makakagalaw kay Jichen. Nakakatawa, kahit isang maliit na branch president ka lang. Kahit mismong presidente ng asosasyon ng Tamer ang dumating, ako. Ang presidente ng asosasyon ng Tamer, gumamit pa ng Energy Field Teleportation Array. Personal na pumunta, para lang kay Jichen. Impossible to, ang gold medal na ito. Ibinibigay lang sa mga tunay na nakalampas sa limitasyon. Mula ngayon, ikaw na ang Gold Hunter ng asosasyon ng Tamer. Gold Hunter, sa buong Federation. Bawat isa sa kanila ay isang alamat na pang Diyos ng digmaan. Bilang Gold Hunter ng asosasyon, ang sinumang gagalaw sa'yo, ay paghamon sa asosasyon. Ang asosasyon ng Tamer ay hindi dapat makialam sa mga internal na gawain ng Federation. Si Jichen ay internal na usapin ng aming pamilyang G. Ang pagpakialam ninyo ay paglabag sa tuntunin. Tigil. Si Jichen ay honorary professor ng aming Phonix SKY Academy. Ako, isang high school student, naging professor sa universidad. Habang umaakyat ka sa tower, Pwede pala yon. umalis kayo. Isang honorary professor lang. Hindi sapat yan para protektahan siya. Paano kung Beast Army? Bakit pati Beast Army na abala? Jichen, nalaman ng aming Dragon Marshal ang mga nagawa mo. Humanga siya sa'yo. Pinagbigyan ka, ginawa kang Beast Army Wolf Rank. Ang sinumang lalaban sa Beast Army, ituturing na traitor sa bansa. Narinig mo ba? Nasaan na siya? Tatay, tumakbo na lang ba tayo? Anong tumakbo? Kailangan mong mag-isa sa susunod na wilderness exam. Para magkaroon ng dangal ang pamilyang G. Huwag kang mag-alala, tatay. Ginagamit ko yung paraan na sinabi mo, mabilis ang pagunlad ko. Walang makakatalo sa akin. Guru Chen, Jichen. ano? Hindi ko inakala bigla siyang lumapit. May tsismis na pumasok ka sa Hunter Tower. Paano mo nagawa yung kalokohang yun? Paano kung nakalabas ako sa Hunter Tower? Mag-aral, Jichen. Masaya ka, okay lang. Guru Chen, gusto ko sanang itanong. Saan makakakuha ng evolution material na kay Silver Flower? Tay Silver Flower. Napakabihira ng material na yan. Sa pagkakaalam ko, Ang pinakamataas na halimaw sa wilderness exam na ito ay ang Blood Moon Demon Vine. matapos itong patayin, makukuha ang Tay Silver Flower. Pupunta na ako sa wilderness exam, salamat, Teacher Chen. Sandali, wilderness exam. Ito ay mahalagang kompetisyon kung saan ang mga pamilya ay magdedesisyon sa pagbabahagi ng resources sa pamamagitan ng labanan ng kanilang mga henyo. Sa iyong relasyon sa kapangyarihan ng G-Family ngayon, Huwag kang mag-alala. Wala na ang G-Family sa akin. napakabait na bata. Ang panuntunan ng wilderness exam ay puntos mula sa pagpatay ng mga halimaw. At iba pa,
Bawat mas mataas na antas ay 10 bises ang puntos. Ang huling ranggo ay ayon sa kabuwang puntos. Teka muna. Sasali rin ako sa wilderness exam. Umalis ka. Jichen, hindi ka ba mapapagod? Bakit ka sasali? Tama, Chief Examiner. Itong Jichen ay pinalayas na ng aming G family. Walang pamilya, ayon sa panuntunan. Hindi karapat-dapat sumali sa wilderness exam. Paano kung sumali siya sa ibang pamilya? Ang taong itinakwil ng aming G family. Walang mag-aangkin. Sino ang nagsabing walang mag-aangkin? Ito ang diyosa ng Phoenix SKY University. Narinig ko na nakapasa siya sa 3rd floor ng Hunter Tower. Pang top tier ang kanyang lakas at ganda. Paano nagkaroon ng ganito kagandang babae? Master. Nagising ako ng mali. Nakita ko ang diyosang ni Huang na tinatawag ang itinakwil ng G family. Ang Phoenix family ay super first class na pamilya sa likod ng Phoenix SKY University. Mas malakas pa sa G family. Si Jichen ay aming kapatid sa Heavenly Dog Tribe. Iyon, sinasabing itong maliit na prinsesa ay nagtago ng identidad. Namuhay sa Kanglan City ng ilang panahon at umibig pa sa isang tao. Hindi kaya si Jichen iyon? Jichen, ako ang tagapagmana ng Heavenly Dog Tribe. Pumunta ka sa amin, walang magsasabi ng hindi. Sino ba ang hindi tagapagmana? Sa Phoenix family, ikaw ang magdedesisyon. Tigilan nyo, gagawa na lang ako ng sarili kong pamilya. Bata, alam mo ba? Kung gaano kataas ang hinihingi ng Federation para sa pagtatatag ng pamilya? Ano ang kahapatan mo para magtatag ng pamilya? Honorary Professor ng Phoenix Lae University, may karapatan ba? Gold Hunter ng Beast Tamer Association, may karapatan ba? Wolf Guard rank ng Beast Tamer Army, may karapatan ba? Tama na, huwag nang maglabas pa, Sir. Huwag nating hayaang magtatag siya ng sarili niyang pamilya. Kung hindi, mapapahiya ang aming G family. Hindi ito ang tanong kung kaya ko ba, kundi kung patuloy siyang maglalabas. Pwede na magtatag ng bansa. Paano ko pipigilan? Kahit ang mga Diyos na ito pinalayas na sa pamilya, paano ninyo naitawid? Kailangan ng mga miyembro para makabuo ng pamilya. Siya lang mag-isa, hindi tama. Sinong nagsabing kulang? Ako si Zhang Wei, bilang ampon ni Jichen. Kusang loob na sasali sa pamilya ni Jichen. Ama, itong mga to ay aking mga kapatid sa dugo't diwa. Sa madaling salita, sasama silang lahat sa akin. Maraming salamat talaga sa'yo. Ikaw ba ang tawag na punong tagasuri? Pwede ba ang amang Jichen na magtatag ng pamilya? Pwede, sobrang pwede. Ipinahahayag ko, sa ngalan ng aking sariling pamilya, maaaring sumali sa desertong pagsusulit. Binabati kita. Ano ba ang ginagawa mo? Wala kang alam. Ang leader ay mula sa pangunahing pamilya ng kabisera. Ang mga dala niya ay mga anak ng mga kilalang pamilya sa kabisera. Kahit isa sa kanila, hindi ko kayang sagutin. Panginoong G, ang anak na lalaki ng Zhang ay tinatawag si Jichen na ama. Ganito na ba kalala ang mundo ngayon? Bilang mahusay na miyembro ng lahi ng aso ng langit, sasamahan ko si Kuya Jichen sa pagsusulit. Hindi tulad ng ilang matatandang babae na lampas na sa edad na makasali. Sino ang tinatawag mong matandang babae? Sa akin yan.
Sa akin siya, bitawan mo. Ako ang unang humawak, hayop ka. Ang hayop na Jichen. Ako si Kanglan Wuyanzu, hindi ako sang-ayon. Ano ba yan? Bigla kong gustong hawakan ang kamay ni Kuya Jichen. Hayop ka, galing ka talaga sa Rongcheng. Alam kong may mali sa iyo. Punong taga-suri, simulan mo na, baka mahati ako sa gitna. Ipinahahayag ko, magsisimula na ang disyertong pagsusuli. Ama, hinayaan mo lang si Jichen? Isang itinakwil na nagtatag ng sariling pamilya. Nawalan ng mukha ang aming G-pamilya. Ano ang minamadali? May aksidente taon-taon sa disertong pagsusuli. Hanapin ang pagkakataon na patayin siya sa loob. Tama. Kung hindi masolusyonan ang problema, patayin na lang ang may problema. Ama, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo ni Jichen. Huwag masyadong mayabang. Sana nga ay kaya mong lutasin. Reyna ng malamig na tubig. Sandali. Huwag nang pansinin. Sage. Mahusay na B, 68 puntos. Pangatlo, mahusay na C. Tingnan mo, si Jichen, 0 puntos, huli. Akala ko marami siyang kilalang tao. Akala ko magaling siya. Hindi pala talento sa pagsupil ng hayop ang kanyang pagising. Talento sa pagmamataas yan. Huwag naman sana may mangyari sa malaking exam ko. Ang bilis mong nahuli si Jichen. Walang mangyayari dito, di ba? Huwag kang mag-alala. Gabi na, napakalamig. Biglang mula tanghali ng tag-araw hanggang hating gabi ng taglamig. Napunta ako sa ibang panahon, ayos lang, gabi na pala. Akala ko na bulag ako. Gumagalaw ang lupa, mag-ingat ka. Huli na kita. Ulan ng mga bulaklak. C. Patuloy pa rin nabubuhay yung hayop na yon. Huwag kang mag-asa, napakalakas na halaman na hayop na papapatantas. I-freeze mo yan. Kailangan kong mag-isip ng paraan matapos to agad. Mag-ingat, may susubok sa'yo. Ano? Ang swerte ko. Jichen, nahuli na ang alaga mo. Para sa tulad mo, sapat na ako. Hanggang sa huli matigas pa rin ang mukha mo, Fire Griffon. Kakayahan ng isip, Soul Chain. Ano yan? Paano mo rin nagawa yon? Gusto mong matutunan. Talaga? Biro lang yon, Soul Slaying Spear. Huwag kang masyadong masaya, hindi lang ikaw ang may baraha. Pagbabagong hayop, Demonic Fire Griffon. Pagbabagong hayop ng Demonic Tempo. Nakipagsabuatan ka sa kanila. Hindi ka ba natatakot sa panganib? Basta't ako'y lumakas, kahit maging hayop pa ako. Demonic Fire Bomb. Kakayahan ng isip, Spirit Flash.
Salamat sa malaking apoy, natulungan mo akong sirain ang muling paglaki ng demonyong halaman. Jichen. Pwede ka pa bang maging mas nakakainis? Talagang ikaw ang pinakamaasahan, Ice Queen. Sage po. Silver Flower of Tay. Isang 1,000 puntos, agad na naging una. Yun ba? Na-update na ang leaderboard. Tingnan nyo, nakakuha agad ng 1,000 puntos si Jichen. Natalo niya ang hayop na pang-4 na antas. Karaniwan, ilan lang ang kayang talunin ang pangatlong antas. Sa ganito kaikling panahon, kaya na niyang labanan ang pang-4 na antas. Hindi ko na dapat hayaang lumakas pa siya. Kahit idagdag mo pa ang alaga mo, Fire Griffon ko. Pagkatapos maging hayop, katumbas ng pang-5 antas ang lakas. Kahit level ang alaga mo, hindi pa rin sapat. Sa tingin ko may punto ka, Guang Hanshai, Lo Shuit Sinlan. Long Sugo, Chenming Swansea, Tay Inhua. Reyna ng malamig na tubig, Ultimate Evolution. Ay naku, alam ko to. Ang tubig ng Huanghe ay galing sa langit. Tumatalo ng tuwid ng 3,000 talampakan. Mali ang pagbigkas mo. Malinaw na ang tubig ng Huanghe ay galing sa langit. Paang Milky Way na bumagsak mula sa kalangitan. Tatlo. Atlong rank na alagang hayop, paano possible yun? Kahit rank, ang antas ay pangatlong tier lamang. Makakalaban ka ba ng 2 buong tier? Naalala mo ako, sige, mag-level up na rin ako. Binabati kita, host. Matagumpay na na-evolve ang Srank na alagang hayop na Rina ng Luoshui. Nakuha ang paulit-ulit na achievement, gantimpala, isang malaking experience spill. Level up na naman? Kapag binanggit ko ang tier, nag-evolve. Kapag binanggit ko ang level, naglo-level up. Ginagamit mo ako para sa salita ay nagiging katotohanan. Sapat na ba to para sa'yo? 5 ako, 4 ka, nasa akin ang advantage, Flame Griffon. Flame Charge. Reyna ng Luoshui, lunurin. Ang Flame Griffon ko. Bakit napakalakas? Walang kalaban-laban, na counter-attack. Kung hindi ka nahawa ng beastification, sayang, pag ikaw ang may kasalanan, ikaw ang magdudusa. Signal ng pagtatapos ng malaking pagsusulit. Hindi ko alam kung ilang puntos ang ibibigay sa pagkatay kay Jixiao, ang tauhan ng Beast God Temple. Para sa akin, 21,000 puntos.
Sa mga nakataon, ilan ang nakuha ang higit sa 1,000 puntos sa uwan? Iba, bukod sa 1,000 puntos sa pagpatay ng ika-4 na tier na halimaw, nakapatay pa ng 2 ika-5 tier na halimaw, hindi ka panipaniwala. Kaya narito ang tanong, sa lugar ng wilderness exam, may dayaan. Pakinggan ninyo ako, kinumpirma namin. Si Malak pumatay ng isang kaibigan mula sa Beast God Temple na may lakas na ika-5 tier. At ng kanyang halimaw, kaya binigyan ng 20,000 puntos na gantimpala. Magaling! Ang mga kaibigan mula sa Beast God Temple na sumanib sa mga halimaw ay dapat mamatay. Tama. Kampiyon, ang galing. Kampiyon. Nanalo tayo. Binabati kita. Talagang karapat-dapat na unang henyo si Gigi. Tunay na natatanging tao. Bakit pinakawalan ka ng pamilya, G? Talagang bulag. Sa hinaharap, makipag-ugnayan ka ng mas madalas sa aming ibang malalaking pamilya. Hindi maganda, ang daming nawawalang henyo na sumali sa malaking pagsusulit. Huwag masyadong makanik, pero ang mga top henyo ng bawat malaking pamilya ay nawawala. Kasama ang prinsesa ng tribo ng Heavenly Dove. Ano ang sinasabi mo? Ako ang opisyal ng Beast God Temple. Ang mga batikang anak ng inyong malalaking pamilya ay nasa akin. Kung gusto ninyong mabuhay sila. Bago maghating gabi, pumunta si Jichen nang mag-isa sa lambak ng libingan. Kapag baluktot ang puno, baluktot din ang sanga. Ang tagapangasiwa ng maligno templo na ito ay malamang si Jianbin. Anak ko iyon. Nandoon din ang anak kong babae, Ginong Ji, ang aming pamilyang Zhao. Nakikiusap kami, pumunta ka sa lambak ng libingan. Ang aming pamilyang Li ay humihiling kay Jichen na pumunta. Hindi ako pupunta. Ano? Anong ugali mo yan? Kung hindi dahil sa'yo, bakit mahuhuli ang mga batikan namin bilang hostage? Responsibilidad mo talagang iligtas sila. Jichen, nandito kami. Anong sinasabi mo? Mga tauhan ng maligno templo ang kumilos. Hindi niyo sila hahanapin. Wala na ba kayong hiya, mga malalaking pamilyang ito? Hindi ganyan ang usapan. Bakit kasi pinatay niya ang mga tauhan ng maligno templo? Matanda, makinig ka sa sinasabi mo. Mga alipors na maligno templo, tinanggal ng aking amang pangako ang panganib, wala kaming pakialam. Ang mga batikang iyon ang kinabukasan ng aming mga pamilya. Dapat walang mangyari sa kanila, kahit itali. Walang makikialam ngayon. Jichen, sumuko ka na, huwag ka nang magpahirap. Nandito ang aking tribu ng Asong Langit. Sino mga has gumalaw kay Ginong Ji? Mga tanga ba kayo? Inutos ng prinsesa. Ay yung mga tribu ng Asong Langit, talagang matitigas ang ulo. Madalas kong marinig na mas mabuti pa ang aso kaysa tao, ngayon ko lang nakita. Nahuli din si Shaihan, ako. Ngayon ko lang narinig. Paano nangyari ito? Hindi ba't sinabi niya noong una na sasamahan ka sa pagsusulit? Naku, kasalanan ko, nagmadali ako, dapat kasama ko siya. Guro, saan ka pupunta? Papatayin ko si Jianbin. Ililigtas si Xia Shaihan. Kuya Jichen, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Nandito na tayo, huli na, alam kong darating ka. Huwag kang magpanggap, kilala kita kahit sunugin ka. Pangunahing pamilya na ang Ji. Nakikipagsabuatan pa sa maligno templo. Wala akong nakita. Wala akong narinig. Hindi ko alam kung sino ang nagtali sa akin. Talagang wala akong naalala. Talagang walang kasalanan ako. Alam mo ba kung ano yon? Bitak sa dimensyon. Doon dumadaan ang mga halimaw para sumalakay sa mundo natin. Pero alam mo ba? Ang mga halimaw na pumapasok sa mundo natin ay tip lang na malaking yelo. Yun pa lang, 1,000 taon nang nahihirapan ang sangkatauhan. At sa mundo ng mga halimaw, may mga nilalang na mas malakas pa. At mas nakakatakot kaysa sa nakita natin. Ang tao ay talagang matatalo. Bakit hindi ka muna sumali sa panig ng mga nanalo? Gets ko na. Kaya ano ang pipiliin mo? CJ, Niloloko mo ba ako? tingnan mo, nagmamadali ka na naman, pumayag na ako, hindi ka pa rin naniniwala. Ano pa bang magagawa ko? Wala rin akong magagawa. Dapi-dapon na gintong lawin. Paghahalimaw.
Maitim na makapangyarihang lawin. Ang aking pagsusuri ay... Alam mo ba kung bakit dito kita pinili na makita? Dahil walang sinumang nangangahas na lumapit sa paligid ng bitak sa kalawakan. Tama, ang bitak sa kalawakan ay kumukonekta sa mundo ng mga halimaw. At ang kapangyarihan ng mga halimaw ay lalakas ng gusto. Alam kong may kakaiba sa iyo, ngunit dito. Kahit anong gawin mo, hindi ka talaga magiging mas malakas kaysa sa aking halimaw. Hindi pwede, ang pagkontrata ng halimaw ay isang eksklusibong sikreto ng templo ng mga halimaw. Hindi mo dapat alam ang pagkahalimaw na ito na ipinagbabawal na sining. Talagang hindi ko alam ang paghahalimaw. Ako ang aking kontratang halimaw. Sige, butong dragon. Imposible. Paano mo mapapagalaw ang butong dragon? Isang SSS na pinakamataas na antas na halimaw. Ang galing. Si Jichen ang walang katulad sa mundo. Ang butong dragon na ito ay mukhang pamilyar. Sandali, hindi ba ito yung nasa ikalimang palapag ng tour ng mga ngaso? Dumilat ka, hindi ako. Hindi ako naniniwala. Isang batang wala pang balahibo. Imposibleng magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Maitim na makapangyarihang lawin, 3,000 patay na uwak. Butong dragon, hininda ng muling pagsilang. Impossible. Nanalo. Anong templo ng mga halimaw? Hindi man lang makakasabay kay Kuya Jichen. Grabe, ang lakas. Yung hininga na yun kung tumama sa akin. Dumidilat ka ba? Dumidilat. Mula ngayon, si Jichen ang aking kuya. Susunod ako hanggang kamatayan. Huwag kayong makipag-agawan. Sinong nagsabing hindi ka makikipag-agawan? Si Jichen ang aking kuya. Susunod ako hanggang kamatayan. Boss, ang ganda ng butong dragon mo. Pwede ko bang hipuin? Ay naku, nawala ng kontrol, bumalik ka. Talagang malayo pa ang antas. Hindi pa ako gumagamit ng lakas, bumagsak ka na. Ang iyong mga magulang. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang iyong tunay na mga magulang ay mga opisyal ng Beast Control Army na special na naglunsad ng operasyon laban sa Savage God Society. Noong mga panahong iyon, tinulungan ako ng Savage God Society na maupo bilang puno ng pamilya, bilang kapalit. Tumulong ako sa kanila na danuhin ang papatay sa iyong mga magulang. Ngunit tumakas ang iyong mga magulang sa isang special rift at napunta sa mundo ng mga halimaw. Sa paglipas ng maraming taon, maliit ang sansa na buhay pa sila, ngunit hindi imposible. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Kapag malapit nang mamatay ang isang tao, nagiging tapat ang kanyang mga salita. Hindi ako naniniwala. Iyak na hindi mo mapipigilan ang sarili na tumawid sa rift para hanapin ang iyong mga magulang. At mamatay sa mundong iyon na puno ng mga halimaw. Sa ganitong paan, masasati ang aking galit. Dito ako naniniwala. Ingat!
Shihan. Bro Jichen, buti na lang okay ka. System, Little Eye, tingnan niyo kung paano siya ililigtas. Binabati kita, host, sa iyong unang pag-ibig. Na-trigger ang nakatagong evolution path ng SKY Dog Tribe. Hindi nagkamali ang alarma. Talagang mates level na halimaw na nagsisikap na tumawid sa rift. Kailangan natin itong pigilan. Lahat. Atek. Ang ating kapangyarihan ay lalong humihina habang papalapit sa rift. Mas mabuting hintayin natin itong lumabas at lumayo sa rift bago atakihin. Hindi pwede. Ito ay isang isa zero the tier world destroying halimaw. Kapag ganap na itong lumitaw, ang lungsod sa ating likuran ay mawawasak. Tibayan. Ang evolution path ng SKY Dog. Contract Evolution. Kapag ang isang tao at isang SKY Dog ay nagmamahalan, ma-activate ang sinaunang dugo at mag-evolve sa level Beastman Tribe na Moon-devouring SKY Dog. Pwede ring makipag-contract sa Beastman Tribe. Ang pakikipag-contract sa Beastman Tribe ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng magkabilang panig pagkatapos ng contract evolution. Gagaling ang lahat ng mga sugat. Inirekomenda kong magmadali ka, host. Shihan, payag ka bang makipag-contract sa akin? Commander Long, mabibigo na ang military formation. Ang lakas ng evolution phenomenon. May isa pang level na beastman ang lumitaw. Hindi alam kung kaaway o kaibigan. Nakita ko si Jichen na nakatayo sa tabi niya. Sa panig natin siya. So siya pala si Jichen. Kahit ang Beastman Tribe ay kayang mag-evolve. Talagang karapat dapat sa batang hinahangaan ko. Binabati kita, host, sa iyong unang pakikipag-contract sa Beastman Tribe. Nakuha mo ang achievement reward. Bro Jichen, pakiramdam ko sobrang lakas ko ngayon. Ako rin. Bumalik na ang 3 segundong tunay na lalaki. 4 na tier na ako ngayon. Gaano kalakas kapag triple? Hindi ko kayang isipin. Binabati kita, host, sa pag-evolve sa level Beastman Tribe. Nakuha ang achievement reward, Otherworldly Constitution. Mula ngayon, ang host at ang kontratadong halimaw ay hindi na apektong pipigilan ng epekto ng interdimensional na mundo. Ganito na ang mga premyo na ibinigay. Kung hindi ko puputulin ang malaking matang ito, parang hindi tama. Shihan, ngayon na, gamitin mo ang ultimate skill. Liwanag ng buwan sa libu-libong ilog. Isang pag-iisip, lahat pinuputol. Binabati kita, host, sa pagpatay sa level na mabangis na halimaw. Nakuha mo ang paulit-ulit na premyo. Super malaking experience skill plus. Maaring magpaangat ng 2 antas ang iyong level. May mas malaki pa pala nito. Bakit super malaking experience skill ang tawag sa dati na pang isa lang ang level? Bakit sa coffee shop, medium, large, at extra large lang ang meron? Bakit walang small? Tama ka, sa ating mundo, wala nang umiiral na X level na mabangis na halimaw. Kung gusto mong mangaso ng X level na mabangis na halimaw para umangat, kailangan mong pumunta sa ibang mundo. At ang aking mga tunay na magulang, kahit isang pirasong pag-asa lang, hindi ko pababayaan ang paghahanap. Ang galing ng boss, walang katulad ang boss. Ang galing ng boss, walang katulad ang boss. Nanalo tayo. Naipagtanggol natin.
Kung hindi ko ito nakita ng personal, hindi ako maniniwala na totoo ito. Hindi pa gaanong katagal, sabay pa tayong humaharap sa Hunter's Tower. Ngayon, kaya na niyang pumatay ng level na mabangis na halimaw. Ito ba ang tunay na henyo? Hindi. Ang henyo ay ang pintuan para makita siya. Ano ang gagawin niya? Tumigil ka. Huwag kang pumasok. Ngayong mayroon na akong katawan na hindi napipigilan ng ibang mundo. Mas mabuti ngayon na kaysa sa ibang araw. Masyadong padaspol. Ang mundo na mababangis na halimaw ay hindi alam kung gaano karaming bises na mas mapanganib kaysa sa atin dito. Kung bigla kang papasok ng malalim, siguradong mamamatay ka. Hindi. Kahit ibuwis ko ang aking buhay, ibabalik ko siya. Sinabi ni Kuya Jichen, pupunta siya roon. Para hanapin ang kanyang mga tunay na magulang na naiwan sa ibang mundo. Wala kang isa. Ito. Huwag kang mag-alala, Dragon Commander. Pagkatapos ng magkaroon ng pagtatako at ni Kuya Jichen, maaari na kami mag-usap sa pamamagitan ng telepatya. Maaari kong maramdaman ang kanyang kalagayan anumang oras. Ang ipon na magtatanggol sa mundo ng halimaw ay magbibigay ng intelligence para sa susunod na paglaban ng ating lahi sa mga halimaw. Ito ang sinabi niya ngayon lang para sabihin sa iyo. May punto rin naman. Sige, sabihin mo sa kanya na maging maingat. Ayokong siya, na tiyak na magiging pinuno sa hinahara, ay maagang bumagsak ng ganito. Narinig kong napakalapit ng inyong dalawa. Bakit mo siya hinayaan na gawin, yung mapanganib na bagay? Sinusuportahan ko si Jichen sa anumang gusto niyang gawin. Hindi ito ang tribo ng Tengu. Ibang mundo. Ako na.